Hey guys, kumusta kayong lahat? Magandang araw. So for today's video, konting intro lang tayo. Maglalabas tayo ng motor, so samahan nyo ako. Inantay ko lang yung grab ko. So papunta tayo ngayon sa Bulacan. So be right back guys. Vespa. Pasok mo na dyan sa Petron kuya. Ate, thank you. Thank you po. Hello guys, what's up, what's up? So yun, nailabas na natin yung bago nating motor. So nakita nyo naman na kanina pa bumili tayo ng bagong Vespa. Woo! Ang ganda nito, grabe. Nakaka-inlove. So ang binili pala natin is Vespa Primavera na 150cc in white color. Ganda guys, grabe. Totoo pala, ang ganda ng Vespa. So ayun, balikan ko kayo in a while. Tetest ko rin muna siya. Gawan ko na rin ng first ride impression. So dito pala tayo nakabili sa sa Vespa San Jose del Monte, dito sa Bulacan. Kasi ang dami kong pinagtanungan eh. Gusto actually, ang preferred color ko talaga guys is yung beige. Kaso ang dami kong pinagtanungan eh. Umabot ako ng Green Hills, ng Marikina, Scout Borromeo, MOA, lahat puro wala eh. Then na-mention sa akin ng isang agent sa Green Hills ata na 2024 model pala yung discontinued na now. Hindi ko lang sure kung talagang discontinued na. Pero yun ang sabi ng agent. Yung ganda sana ng beige eh. So anong nangyari? Since nagtanong ako sa iba, nag-check na lang ako ano yung next other option. Actually, black talaga yung pinaka gusto ko. Kasi yun yung pinaka maganda for my eyes. Kaso nga lang, yung previous motor ko kasi, yung binili pa na rin ako, black na rin. So, tama nga naman, alang bumili ka din ng black na motor, edi pareho lang.
Hindi makikita ng mga tao na bago yung motor ko. Siyempre konting flex naman dyan guys, bago motor natin. So kaya nag-end up ako sa white. So far okay naman. Okay naman yung hatak niya, yung brake. So medyo malayo-layo biyahe natin guys. Uwi pa tayo ng Angono, Rizal. Pero okay lang kasi bago ang motor. Sarap i-drive nito. Gaan lang pati. Grabe, ang gaan lang nito. Sarap iwas-iwas. Tsaka maganda pala sa kanya, unlike dun sa Benelli Panarea ko, medyo mataas siya yung upuan niya versus yung itong handlebar. Medyo mataas siya, so medyo upright yung body position mo. Doon kasi sa Panarea medyo mababa siya eh. So medyo mas bagay siya sa mga Pinoy riders or sa mga kababaihan. Medyo mababa siya. So medyo ano ako doon, medyo kuba ng konti. So dito talagang upright lang. Ayun, ang ganda guys. Grabe. Saya. Ayun, big shoutout pala again sa Vespa. San Jose del Monte. Especially kay Ma'am Shana, siya yung agent natin, very accommodating, tapos ang bilis lang din mag-reply. Actually nag-chat lang ako kahapon guys, isang araw lang talaga kasi medyo rush lang din kami bumili. Kasi namili lang kami ng father ko kung Honda ADV o Vespa. Kasi talagang mag-upgrade naman kami since nabenta ko na yung Panarea ko. Kaya ayun, one day ano lang talaga, sabi ko kung may available na white, ganyan, anong process ng payment, yun, next day. Tapos ang big shoutout pa kasi ang bait nila, grabe. Alam nyo guys, hindi sila nanghingi ng down payment. Sabi ko lang kung possible na i-reserve yung unit, then pagdating ko sana, ano na, kumbaga ready na activate na. So pumayag sila without asking any down payments. Talagang verbal lang, nanghingi lang sila ng mga details, ID, ganyan. So ayun, 5 stars. Kudos sa Vespa San Jose del Monte. Hindi ko alam na possible pala, hindi ko alam kung lahat ng kasa ganun na, pero grabe. Sobrang nakakatuwa na ganun sila mag-treat sa mga customers nila. So again, maraming salamat ulit Vespa San Jose del Monte, Ma'am Shana, and dun sa mga nakasama natin doon. Ganda nung ano nila, kasa. Pero problema ko, medyo malayo ako dun guys. From Rizal pa ako. Dito ko lang talaga kinuha kasi nga dito ako nakakita ng white, medyo okay na kulay. So tignan natin kung dito rin ako magpapa-PMS. Ang ganda ng dashboard, ng panel, oh. Ay, pogi, grabe. Busina check. Cute. Beep, 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 beep. Ano na kasi ng hatak niya, grabe, naninibago ko. Yung Panarea ko kasi na Benelli, 125 lang. So ito is 150cc. Ako sa hatak medyo na-impress ako. Also guys, kaya din pala puti yung binili ko kasi halos puro black na yung mga motor namin. So yung big bike ko, yung scrambler ko, black din. Kung sabi ko maiba naman, ay white, grabe, sobrang classic ng white. Kumbaga sa ano, can't go wrong. So yun lang guys, ito medyo traffic na. Pag ano, balikan ko na lang kayo ulit pag medyo nakalayo-layo na, tsaka na testing ko na. Grabe, sobrang saya ko guys. Woo! Thank you Lord ulit. Uwi ng motor natin guys. Dalawang classic bikes tayo. Woo! Scrambler tsaka Vespa, diba? Kasi na magkakakala. So, kaya subscribe na kayo guys sa channel ko para updated kayo sa mga sa mga susunod na rides natin, tsaka sa mga upgrades na gagawin natin dito sa bike. Kasi marami pa ito mapupuntahan. Sakto pag-uwi yung girlfriend ko galing Italy.
Mag-rides kami gamit to. Pero sana muna dumating agad yung ORCR at baka. Pero sabi naman ni Ma'am Shana, normally daw mga 1 to 2 months. Hopefully, ito yung sinabi niya. Kasi napansin ko lang pala, walang ano to, walang foot pegs para sa OBR, itong Vespa. So parang nakita ko na aftermarket pala yun, na upgrade pa. So isa din yung siguro sa idadagdag din natin. Pero yung ilaw ko talaga, tsaka busina, hindi talaga. Guys, sa totoo lang, hindi ako sanay nung nakastock lang. Pagdating sa ilaw tsaka busina, lahat ng motor ko, yung Panarea ko naka auxiliary light yun, tsaka busina, Pia horn. Then yung big bike ko naka Senlo X6 ata yung pinakabit ko dun, tapos naka blow punk na aftermarket busina din yun. Wala, kailangan din talaga kasi lalo to late lang, tapos tahimik pa yung tambucho. Hinaan mo din para marinig ka din ng mga kasama mo sa kalsada. Yung brake niya, okay naman. Ano ako masabi, kumakagat naman siya sa tamang pagkakataon pag piniga mo siya. Ayan o. So, bali yung Vespa pala guys, harap lang yung may ABS. Yung likod niya drum brake lang. Pero so far okay naman. Ako naman kasi guys na para naging habit ko na yung pag magpe-preno is dalawa. Lalo yung mga sudden brake or mga biglaan, parang na muscle memory ko na dalawa yung pinipiga. Actually kahit sa big bike, ayaw ko, nakaset na talaga yung utak ko. Bali foot brake tsaka hand brake sabay. Hello guys, so we're back. Nagpalit lang ako ng battery, nalobat ako sa biyahe. Dito ko na napili banda na malapit-lapit na sa amin. So gear up lang ulit, pakita ko lang ng konti itong motor natin. Ang ganda ng white, grabe. Hindi naman ako nagsisi sa pinili namin. Ganda, di ba? Ano lang. Pogi. Ito lang pala. Ito pala yung free guys. Kasama siya sa package. Foldable rack. Tapos discounted na 500. Ganda naman. Bumagay naman siya. Pero gusto ko sana yung may foam dito. Tingnan natin kung mapalagyan natin. Tara na guys, makauwi na, gutom na ako, by the way guys, di na rin ako kumain. So ano na to, diretso uwi na. So guys, ito na tayo banda sa Taytay na, medyo malapit na sa bahay. So dito ko na rin siguro tatapusin yung video ko. So again, gusto ko lang magpasalamat sa lahat na nanood. Again, makikilambing lang ulit, baka pwedeng pa-subscribe, pa-like, pa-comment na rin kung nagustuhan niyo yung video, ano yung masasabi niyo kay Tisay.
pa-share na rin sa mga friends nyo or sa mga kakilala nyo na magiging interested sa mga content sa ginagawa natin. Yun lang guys. Peace out. Ciao. Salamat ulit. Bye bye. Peace.